namin ang petition for habeas corpus. Ang petitioner ay si Kitty Duterte, ang anak ni Pangulong Duterte. Ang hihilingin niya sa Korte Suprema ay utusan ang gobyerno na ang pinangalanan namin ditong mga respondents, si Executive Secretary Lucas Bersamin, si DOJ Secretary Boying Remulla, si Chief PNP Marbil at saka si CIDG Director Torre. So, ang hinihiling ni Ms. Duterte is utusan ang gobyerno na ibalik ang Pangulong Duterte, ipakita sa Korte Suprema, ipaliwanag kung bakit bigla na lang dinakip ang Pangulong Duterte na walang warrant of arrest na legal, tapos madali ang sinakay sa eroplano papuntang The Hague. So naniniwala kami na walang jurisdiction ng ICC dito. So nangangahulugan na hindi pwedeng gamiting basehan yung ICC warrant of arrest para arestuhin, detenahin at dalhin si Pangulong Duterte sa ICC. Effectively, kinidnap nila ang bansang ito nang walang batayan. Alam mo, kahit na sa ilalim ng extradition treaty natin, law, bago mo arestuin ang isang tao na supposed to be ibibigay mo sa isang bansa na humingi sa iyo ng tulong, kailangan dumaan ka sa isang proseso. Kailangan magpaka sa isang local court at ipakita mo, mabibigyan ng pagkakataon yung inaaresto mo. Hindi nangyari ito rito. Dahil inaresto siya, wala nang warrant, tapos pinersa pa. In fact, nakita niyo naman ang video, literally, forcibly, talagang tinanggal siya at pinasok siya sa aeroplano. Kaya kapon umiiyak ng gusto si dating First Lady Tabansenya, pati yung anak. Kasi nga, alam naman ng gobyerno na may sakit si dating Presidente Duterte. Sa halip na dali mo na sa ospital, kinalagkad na. Yan ang nangyari dyan. Madali sabi. Sa panahon ng tatay ng ating Presidente, si Presidente Marcos Sr., kahit martial law, kahit na diktadorya, kaming mga abogado noon ay nakakapasok kami sa lahat ng binibilanggo nila inaresto. But not at this time. We were barred, the lawyers were barred entry. The petitioner's father was deprived of legal representation. Hindi lang yan. Can you imagine? Ang isang senador at vice-presidente hindi makapasok para bisitahin ang kanilang kamag-anak at ama. Mas matindi pa ito sa martial law. Kaya sabi ni Presidente Duterte, we are veering towards dictatorship. Anong veering? This is dictatorship. It's even worse than the father's dictatorship. At least nung mga panahon ni Marcos Sr., merong semblance of rule of law, may due process. Ito wala Talagang kinaladkad nila ang Presidente nang walang batayang legal. Alright? Question? Kamusta si Kitty Duterte? Si Kitty, understandably, masama ang loob niya sa nangyari kahapon, kagabi nung kasama namin siya habang pre-prepare tong petition for habeas corpus. Mayat maya umiiyak siya at mukhang traumatized. Kinukwento niya sa amin na nung una ayaw pa sabihin ni CIDG Director Torre kung saan dadali ng Pangulo. Kaya kabadong-kabado sila kahapon kung anong mangyayari sa Pangulo. At yun nga, traumatized sila sa nangyari. Pero naninindigan siya na sana dinggin ng Korte Suprema ang hiling niya kasi alam nyo sa mga ganitong sitwasyon, kung hindi tayo makakahingi ng relief o tulong mula sa Supreme Court, hindi ko po alam kung ano pang sitwasyon ang kailangan mangyari
bago himasok ang Supreme Court sa nangyayari sa atin ngayon. Under the jurisdiction of a foreign institution na wala namang authority dito sa ating bansa. Madali sabi, sinuko mo yung kasarilan. You surrendered your sovereignty. And under the Constitution, the prime duty of the President and the government is to serve and to protect. Ano bang protection na ginawa mo? Sinuko mo nga. That is even a culpable violation of the Constitution. And I dare say that that is an impeachable ground. Kaya lahat ng mga nag-aresto at nag-utos ng pag-arrest ng illegal sa dating Presidente Duterte ay criminally liable. Yan ang remedy ng kahit sinong mamamayan sa Pilipinas kapag dinitina ng walang basihan or illegal detainment. So ang mga grounds po natin para sa petition na ito ay unang-una, hindi pwedeng maging batayan ng pag-aresto at pagdetina sa dating Pangulong Duterte ang ICC warrant of arrest dahil walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Bakit? Kasi ang ICC, pwede lang siya mag-exercise ng jurisdiction niya kapag ang national legal system ng bansa ay hindi umaandar, hindi nagfa-function. Pero kitang-kita naman natin na ang Supreme Court at ang mga korte natin sa Pilipinas maayos na tumatakbo. Ang DOJ natin may kakayahan na mag-prosecute. In fact, sinight namin sa petition namin ang mga statements mismo ng gobyerno natin sa ICC na sinasabing wala kayong jurisdiction sa amin dahil namamayagpag ang legal system namin sa Pilipinas. At si Secretary Boying na mismo ang nagsabi na wala kayong karapatang manghimasok sa amin. So anong nangyari? 'Di ba? Bakit biglang kung dati wala palang jurisdiction, ngayon bakit biglang naging batayan ng pag-aresto at pagdetina sa dating pangulo? Pangalawa, at nabanggit na ito ni Attorney Sal kanina, kung sa extradition treaty nga, kung extradition, ibig sabihin may agreement ang dalawang bansa na kapag may krimen na nakumit sa isang bansa, pwedeng mag-request yung kabilang bansa na i-extradite yung tao na yon sa kanilang bansa. Pero kahit na merong treaty na ganon, merong kailangang prosesong sundin. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon yung accused na sagutin yung complaint at patunayan na hindi siya dapat ma-extradite sa bansa na nag-request sa kanya. Kung natatandaan nyo dati, si former Congressman Mark Jimenez, matagal na proseso yung extradition niya bago na desisyon na ng korte. Pero kita nyo naman, ito, inamin ng gobyerno. Kailan nila natanggap yung Interpol Red Notice? Nung umaga. Tapos, sa gabi, wala na si Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, hindi pinag-aralan, hindi verify, hindi sinukat laban sa batas natin kung dapat nga bang panagutin si Pangulong Duterte sa ICC. Pero inuunahan ko na po kayo, batay sa aming pag-aaral, wala pong basehan ang warrant of arrest ng ICC. Sir, parang gagawin, nakalabas na siya ng bansa. Ano yung pwede natin? Umaasa kami na dahil yung eroplano ay nasa kustodiya pa ng Pilipinas, ng gobyerno, umaasa kami na pag inutusan sila ng Supreme Court na ibalik si Pangulong Duterte dito at ipresenta sa Supreme Court, kaya pa rin nilang gawin. So, kaya din kami nagmamadali. Actually, gusto sana namin kahapon, pero nakita nyo naman kahapon, kahit si Attorney Sal mismo ayaw papasukin. Paano kami makapaghanda ng petisyon? Paano namin makausap yung mga kliyente para makafile? Hindi nga kami makapasok. So,
umaasa kami na it's not too late. Meron pang konting pagkakataon. Ang alam namin is nag-stop over sa Dubai. So maybe that buys us a bit of time. But we know time is running out. So we hope that the Supreme Court can urgently intervene. Tsaka isa pa, alam nyo, itong ginawa ng gobyerno, sabihin niya, wala na, umalis na, wala na kayong jurisdiction. Hindi po pwede, alam nyo. The illegal act follows the actor. Kung yan ginawa mo, you start an illegal act from the very start. Lahat ng ginawa mo ay magiging illegal, gaya ng ginawa nila. Kasi sila ang lumabag ng batas. Kinuha nila pwersahan ang presidente. Isinakay nila sa eroplano laban sa kanyang kalooban. Dinala nila sa isang bansa. So yung illegal na kanilang ginawa, sinusundan yan. Madali sabi, ang gobyerno ay meron pa rin kasalanan. Kahit saan ka magpunta, you are still bound by your illegal acts and you have to be accountable to this country, specifically sa Korte Suprema, sa paggadyan ng mandato niya ang magbigay ng desisyon sa anumang paglabag sa saligang batas. Sino pa dapat mo managot sa Korte? Kung ilabas ng Korte Suprema yung desisyon nila, kung yung custody ay nasa ICC na, let's say, Duterte already arrived in Netherlands. Problema na ng gobyerno yon sapagkat sila ang gumawa ng illegal na akto, i-correct nila ang sarili nila. Sir, can you say that in English po, please? Ikaw na, pagod na ako. Sir, kamusta po ngayon si Kitty, sir? Sir, kamusta po si Kitty ngayon, yung buong pamilya ng... Pagod, syempre, pagod, nalulungkot, nasasaktan. Katoro po ba natin apay lang? Nakausap po ba natin si President Duterte? Ngayon, yung naka-layover po sila, may any information how he is? Wala akong informasyon. Do you have plans po na sumunod po doon? Ang alam namin, natawagin siya ng kanyang anak na si BP Sara. Nag-video call silang dalawa. Sir, pero hindi ba kayo disappointed yesterday? Umaasa tayo ng TRO, walang nilabas na TRO. Aren't you disappointed? Ano bang... Kahit man disappointing ka, wala ka rin magagawa. Kaya nga nag-file kami ng habeas corpus para mabigyan ng pagkakataon ng Korte Suprema na pumasok at makialam sa ginawang pakikialam sa karapatang pangtao ng petitioner, tatay ng petitioner. Attorney, nirigate lang po your full name. Salvador Paulo Panelo Jr. Salvador Paulo A. Panelo Jr. Anak ko yan. Attorney, susunodin kayo kayo. Yan yung gwapo eh. Kaya anak ko. Attorney, susunodin po ba kayo? Kasi sumunod si VP Sara eh. Ano? Balang nyo rin po bang pumunta doon? Pag ipapadala ako ng gobyerno, pupunta ako. Gastos nila. Sila may kasalanan eh. Thank you, attorney. Hindi pa. Thank you ha. Attorney, interview. Seat nurse! Dito, walang president ito eh. President na ang niya ay warrant of arrest na mula sa dayuhan. Kasi nga kung may extradition treaty ka nga, hindi pwedeng gamitin yung warrant of arrest mula sa ibang bansa eh. Kailangan mag-apply ka pa dito ng warrant of arrest mula sa sarili nating korte. So, kaya siya walang precedent kasi mantakin mo, pag may treaty, kailangan mo pa mag-apply sa court. Pero ito, wala tayong pananagutan sa ICC dahil nag-withdraw na tayo. Dito, walang court-court. Wala nang daan-daan sa court. Direkta na. Dinampot lang sa agad, tapos pinatapon doon. So umaasa kami na makikita to ng Supreme Court na pambihirang pangyayari ito at napapanahon na gamitin ang kapangyarihan ng Supreme Court para i-correct ang pagkakamali.